power of your name. El Shaddai, El Shaddai, welcome God tonight. We will praise and lift you high, El Shaddai. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus Christ of Nazareth. We praise you. We worship you, God. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah would be, though your words contained the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. Tonight, age to age, you're still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, welcome God tonight. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, tonight. Age to age, you're still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, come God tonight. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. We praise you, Father in heaven. We glorify your holy name, Jesus Christ of Nazareth. And we welcome you, Holy Spirit. Take over in this place and in our hearts, O God. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pinakamamahal naming Diyos, aming Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin at iluluwalhati, pinasasalamatan, dinadakila, sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. At salamat po sa biyaya ng kaligtasan na tanging sa iyo lamang, Panginoon, nagmula. Dalangin namin na sa gabing ito, basbasan mo po ang mga kandila na kanilang hawak. Taas niyo po ang inyong mga kandila. Alam po namin, Panginoon, na ito ang simbolo mo, ang liwanag ng sanlibutan. At umaasa kami, Panginoon, nandirito ka sa aming piling at may gagawin ka sa aming buhay. Ang mga may sakit ay iyong pagagalingin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng aming mga kahilingan ay iyong tutugunin. Dalangin ko, Panginoong, pumagitna ka sa aming kalagitnaan at patuloy kang mangusap sa amin, Lord. Gamitin mo ang lingkod mo mightily, boldly and powerfully, kasama po ang iyong mga awit. At Diyos, sa aming kalagitnaan ay sundan mo ng iyong tandatimala at kababalaghan ng minsaheng ating pagsasalunan. At kami, Panginoon, ay samahan at balutin ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ating purihin ang Panginoon.
lakas at pag-asa, naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Sa hirap man at ginawa, itaas ang mga kamay at purihin ang Diyos, ang Panginoon. Si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Ibigay po natin yung pinaka-the best, pinaka-mainam. Sabay sigaw! Welcome, Holy Spirit! Sabihin nyo, welcome, Holy Spirit! Take over in my heart. And the Holy Spirit is now in our heart. At ang banal na Espiritu ngayon ay nasa ating mga puso. Totoo ba? Totoo? Sabi kasi ng 1 Corinto, pakinggan niyo po muna ito. Sabi po ng 1 Corinthians sabi po rito, 1 Corinthians chapter 12. Mga kapatid, sabi niya rito, ang mga taong di nagtataglay ng Espiritu Santo, para sa kanila'y kahangalan ito. Pinagtatawanan kayo. Mga taong hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Pero sa mga taong nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, sabi natin kanina, sa ating puso siya, ito'y ating kapangyarihan. Walang kapangyarihan yung sagot nyo. Okay, para po kayo makapagpuri ng maayos, inyo pong itapat sa inyong buhok ang inyong ilaw. Baka masunog po yung buhok nyo. Sa inyong bibig. Di ko pa po sinasabing patayin nyo. Okay. Huwag nyo pong hihigupin yung apoy, nay. Baka po pumasok sa bibig nyo. Okay, pagkatapos po, sabay-sabay po nating hihipan. Pagbilang ko ng 3. 1, 2, 3. Yan. At ibaba nyo na po yan. Pwede nyong iuwi mamaya pagkatapos. Para hindi po mag-feedback yung mga telepono. Para hindi po mag-feedback yung microphone. Operator, please, listen to me. Alisin nyo po lahat ng treble. Patayin nyo po. I-off nyo lahat ng treble. Para hindi po mag-feedback. Okay. Para maging normal yung boses ko po. Wala pong treble. Lalo na doon sa pinaka-main. Okay? So, palakpakan po natin ang Diyos. Hindi ko pa po kayo pinauupo. Ayan. Pag nagbabasa kasi ng salita ng Diyos, ay kailangan nakatayo, respeto, ano? Sabi kasi ng Biblia, sa John chapter 1, di ba? Ang salita ng Diyos ay Diyos, ano? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kaya
Nire-respeto ang pagbabasa ng salita ng Diyos. 32nd anniversary. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come. May buhay pa diyang There are new every morning. Ayun. Hindi ko pa tayo pinapakanta. Inaano ko lang po yun. Okay. 32nd anniversary. So, sabi niyo sa panaghoy. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng English sa panaghoy? Lamentation. Sabi po ng panaghoy, chapter 3, verses 22 to 23, ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kupas na kahabagan, hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway, dakila ang kanyang katapatan. Totoo po ba yun? Naku, parang hindi anniversary yung pagsagot nyo. Okay, ang mabuting balita ng Panginoon ayon po kay San Juan. The Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. John chapter 13 verses 31 to 35. Yan po ang sabi ng banal na aklat, ang makinig ay ang may pandinig ay makinig. May mga pandinig po ba kayo? Ako naniniwala lahat ng makikinig uuwing tagumpay. Mga kabataang makikinig uuwing mababait at matatalino. Amen. Okay. Sabi po rito, makinig kayo, pag-alis ni Judas. Mayroon po bang Judas sa inyo? Ha? Pag-alis ni Judas ay sinabi ni Jesus, ngayon luluwalhatiin na ang anak ng tao at sa pamamagitan niya ay luluwalhatiin ang Diyos. At kapag niluwalhati na ang Diyos sa pamamagitan ng anak ng tao, ang Diyos naman ang luluwalhati sa anak. At ito'y gagawin niya agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin niyo ako. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ngayon, ang sinasabi ko noon sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa pupuntahan ko. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Ulitin ko po. Isang bagong utos ang iniiwan ko sa inyo. Magmahalan kayo. Di nilang yung may sumagot. Isang bagong utos ang iniiwan ko sa inyo, sabi ni Jesus, magmahalan kayo. At kaya hindi naman, magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo nga'y mga alagad ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Taas ang mga prayer requests. Blessed be the Lord God Almighty. Taas po ang mga prayer requests. Who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forever. Who was and is to come. Blessed be the Lord.
magagayway. Sabihin natin, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Answered prayer na ako. Sa ngalan ni Jesus. Anong sagot? Basbasan niya ng Panginoon at tinangkin nating answered prayer kayo, walang uuwing bigo, lahat ay tagumpay. At tinangkin ko, Panginoon, ibabalik ng siksik, liglig, umaapaw ang inyong mga handog ngayong gabi ito. Sa ngalan ni Jesus, anong sagot uli? Let us give thanks with a grateful heart of Jesus. Habang kinukolekta ng mga sexing collectors, let us give thanks. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak, I am who let the poor say I am because of God. The Lord has done for us. And now, let the weak say, I am. Or let the poor, because of God, for us, give thanks. Taas ang kamay nyo. Walang nang-kolekta rito, ano? Taas ang kamay nyo po. At dahan-dahang maupo. Okay? Pinakukolekta ko kaagad kasi para hindi ako nadidistract pag nagtutok, ano? Kasi minsan ay hindi kayo nakafocus makinig dahil nakafocus kayo sa pangungulekta. Kaya sana tatlo agad yan sabay-sabay. Magandang gabi po sa inyong lahat. 50% ang sumagot. Napakahalaga po yung pagtugon o response. Kaya ulitin ko po kasi sayang naman po kung yung sumagot lang ang uuwing tagumpay. Ito ulitin ko po para lahat po ay uuwing masaya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dahil sumagot po kayong lahat, answered prayer kayong lahat. Purihin ang Panginoon. Para kayo nagpapatay ng lamok, ano? Ano? Mas malakas pa yung palakpakan nyo doon sa mga kandidatong pumunta sa inyo, no? Alam niyo po, alam mo kung gaano kahalaga, how important your clapping your hands to God? Gaano kahalaga yung pagpalakpak nyo? Gaano kahalaga yung pagsigaw nyo ng papuri? Walang sumigaw? Gaano kahalaga yung pagsayaw nyo? Gaano kahalaga yung pag-awit nyo? And that is an expression of worship. Yan pong lahat ng yon ay expression. Ibig sabihin ng expression, worship is in the heart. Oy, makinig! Ang pagsamba po ay sa puso. At ipinakikita natin sa Diyos at sa congregation na tayo sumasamba sa pamagitan ng mga yon tulad ng inyong malakas na palakpak sa Diyos. Tulad ng malakas yung pagsigaw sa Diyos. At tulad ng mataas yung
paglundag sa Diyos. And you know, sabi po, worship, ang pagsamba, makinig kayo dito ang tingin, mga kabataan, mga youth. Worship, sabi ron, is the atmosphere of God's presence. Ibig sabihin po, sa ginagawa natin yan, ang presensya ng Diyos ay bumababa. At nararanasan nyo ng mga tao lamang na may pananampalataya sa Kanya. At sinasabi ng Banal na Aklat, in worship there is healing. Sa pagpupuri at pagsamba ay may kagalingang nagaganap sa buhay. Kaya lingid sa kaalaman nyo, lingid sa kaalaman nyo, sa inyong pagpupuri at pagsamba, mula kanina hanggang mamaya, mayroong kagalingan ang nagaganap sa buhay nyo. Kaya magugulat kayo eh. Dumano lang kahit nagpurit sumamba sa Panginoon, bakit pag uwi nyo, wala na yung sakit nyo? Nakaka-amaze. Diba? Naranasan ko po yan eh. Ako po tinawag ng Panginoon April 10, 1986. Magpo 40 years na po ako sa ministry. 39, pagpo 40 na po ako by next year. Pero tingnan niyo po, nung ako'y tawagin ng Panginoon, dati po may sakit ako. Mayroon po akong hepatitis. Hindi na po kayo mahahawa kasi wala na yun. Mayroon po akong sakit sa puso dati noon, enlargement. Lumalaki daw yung puso ko. At mayroon po akong rheumatic heart disease. Rheumatic. Kala ko nga yung rayuma, sa binti lang eh. Pati puso pala nagkaka-rheumatic. Ha? At yung aking baga may spot. Going to TB, tuberculosis. At mayroon akong ulcer. At kung ano-ano pa po. Pero, dahil sa pagpupuri at pagsamba mula nang tawagin ako, lahat ng sakit ko ay pinagaling ng Panginoon. In God, nothing is impossible if you have faith on Him. Walang imposible sa Diyos kung ikay mananampalataya. Kung ikay sasamba. Amen. Hindi lang yung basta dumadalo na ano lang, pero hindi naman, wala naman sa puso. Ha? Alam mo yung mga hindi sumasamba, nananatili yung sakit. Alam mo, minsan ubos na yung kayamanan mo, hindi ka pa gumagaling. Naalala nyo sa Bible kung sino yung nabankrupt, nagkasakit, mayaman, pero nabankrupt at naubos ang kayamanan sa kapapagamot. Pero nang marinig niya ang tinig ng Panginoon, nakipagsiksikan siya. Ito'y ang babaeng dinurugo ng 12 taon. It's a great miracle, mga kapatid. Isipin mo, 12 taong dinudugo, hindi naubusan ng dugo. Sa panahon ngayon, yung ikaw ay duguin ng mga isang oras, makapatay ka pagdating ng hapon. At ang nakapagtataka noon, ano kaya ang itinapal noon? Wala pa po modest noon, walang mga tissue paper. Ang uso noong katsa ng harina. Ang kapal noong katsa ng harina. Pero tingnan nyo, analyze it. Imagine that, mga kapatid. 12 taong dinudugo, hindi na ubusan ng dugo, hindi na matay. At kung kailan ubus na yung pera, sabi nyo, basahin nyo sa Biblia, ubus na ang kayamanan ng babaeng ito sa kapapagamot, sabi ron. Ngunit isang araw, one day at a time,
Lord Jesus. Doon po sa bagong silang, narinig ng babaeng ito na nandun ang Panginoon at nag-aayad ng mabuting balita. Woo! At ang sabi ng babaeng yun, mahipo ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoon. Gagaling ako! Gagaling ako! Gagaling ako! Nakipagsiksikan. Always remember that faith without action is dead. Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Lapit ng simbahan, ang bahay mo'y nasa tabi lang, wala kang pakialam. Paano ka gagaling? Paano ka pagpapalain? Paano ka makababayad sa utang? Paano ka magkakabahay? Sabi ng Bible, in everything you do, put God first. Sa lahat ng iyong gagawin, unahin mo ang Diyos. Wala akong kausap. In everything you do, put God first. Kukunti yung umi-amen. Hindi po inuna ng babaeng yon ang Panginoon, kaya naubos. At isang araw narinig niya ang pangangaral ng Panginoon. Ay narinig niya ang balita. May power, may kapangyarihan. Sabi ng babae yun, subukan ko nga, pupunta nga ako doon sa Bagong Silang. Pumunta, sumugod talaga. Alam niyo po, nung hipuin ng babae ang laylayan ng damit ng Panginoon, biglang tumigil ang pagdurugo. Biglang tumigil ang pagdurugo! At pagkatapos po noon, sabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, sino ang humipo sa akin? Nagpalingalinga, sino humipo sa akin? Sabi ng alagad ng Panginoon, alam mo ba ng Panginoon, ang dami-daming tao rito nakikipagsiksikan. Hindi namin alam, Panginoon. Hinanap ng Panginoon, patuloy naghanap ang Panginoon, sino humipo sa akin? Ganyan ang Diyos ka-concern sa atin. Kung mayroon ka pananampalataya at may action ng iyong pananampalataya, ganyan ang malasakit ng Diyos. Pagmamalasakitan ka ng Diyos. Kaso kung ayaw mo naman unahin siya, paano ka pagmamalasakitan ng Diyos? Baka ang tagal-tagal na ng sakit mo, ilang beses ka nang sumisimba, ilang beses ka nang nagtatayos, nag-iikap po, ilang beses ka nang nagdarasal, pero hanggang ngayon, andyan pa rin. Di ba? Pero tingnan niyo po, nung hinahanap ng Panginoon, natatakot yung babae. Na baka siya'y pagalitan, kaya hindi siya nagsasabing ako po. Pero napilitan ng magsabi ang babae ito sapagkat hindi tumitigil ang Panginoon. Hindi tumitigil ang Panginoon. Hindi tumitigil ang Panginoon sa kahahanap sa atin. Kaya napilitan, sabi ng babae, Panginoon, ako po yun, Panginoon. Inamin ng babae. Alam mo, napakahalaga yung pag-amin. If you confess by your lips, kung sasabihin ng iyong puso, sasabihin ng iyong labi, huwag kang magsisinungaling, dadaloy ang power ng Diyos. Sino sabi ng babae ganon? Sabi ng Panginoon, anak, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Mga anak, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Amen! Every time na si Kristo'y nagpapagaling, sabi ng Panginoon lagi kapag gumaling na, anak, pinagaling ka ng dahil sa iyong pananalig. Tanong ko sa inyo, kayo ba'y may pananalig? Ha? Ano ba yung pananalig?
Ha? Ha? Alam nyo, yung pananampalataya, pananalig, faith, ha? Sabi ng Hebreo chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na di mo nakikita, ngunit naniniwala kang andyan na sa harapan mo. Faith is the evidence of things not seen, the evidence of things hoped for. Ebidensya ng mga bagay na di mo nakikita at ebidensya ng mga bagay na yung inaasahan. At dahil mayroong kanon, inaangkin mo na kahit wala pa sa iyong kamay. That is faith. That is God's kind of faith. Ay ang faith ng tao. Human kinds of faith, maniwala ako dyan. Pakita muna sa akin. To see is to believe, sabi ng mga tao. Maniniwala lang ako dyan pag nakita ko. Maniniwala lang ako. Yan ang human kinds of faith. Pananampalataya ng tao. Pero yung pananampalatayang tinuro ni Jesus, ang tawag, God's kind of faith. Pananampalataya ng Diyos. Pananampalataya ng Kristo. Kailangang paniwalaan mo muna. At pag naniwala ka, yun ang pananampalataya. Darating ang inaasahan mo. It will happen to you. You will receive it. In Jesus' name. And everybody say, dahil nag-amen na kayo, ang sabi nyo sa inyong program hanggang 8:30 lang ako. Kaya mayroon pang 20 minutes. Huwag nyo sayangin ang 20 minutes. Mga kapatid, ano yung binasa po natin? Ha? Ano ang binasa natin? Ha? Sabi ng ating binasa ngayon, gospel na ito is a new commandments, a new command. Isang bagong utos ang iniiwan ko sa inyo. Isang bagong utos. Ay bakit bago? Kasi nung ang lumang utos sa 613 commandments na pinanghahawakan ng mga Israelita o ng mga Hudyo, ang uutos sa kanila, pag ikay inaway, awayin mo rin. Kapag nakipagsuntukan ka, suntukin mo rin. Ngipin sa ngipin, mata sa mata, kamao sa kamao. Kung batuhin ka, batuhin mo rin. Ngunit bagong utos ni Kristo, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng sandwich. Amen? Ayun yung bagong utos. Iyan yung taglay na mga taong may pananampalataya sa Diyos. Tanong ko sa inyo, sino ba yung babaeng yun? May pangalan ba? Wala. Bakit walang pangalan yun? Because the church is feminine. Ang simbahan ay babae. And who is the church? We are the church. We are the people of God. Tayo ang simbahan. At dun sa Bibliang yun, na babaeng naghanap sa Panginoon, maaaring ikaw at ako yun, sapagkat ang simbahan ay mayroong mga problema. Amen? Amen. Lahat ng mga kasaysayang walang pangalan, ito po'y nagpapakita na ikaw at ako yun. Amen. Babae, hinugot ka sa akin. Di ba? O kaya wala po yun. Yung babaeng kinasal, sa kasalan sa Cana, anong pangalan nun? Wala rin, di ba? Bakit? Sapagkat tayo, the church, ikakasal kay Jesus. Ang hina. At siyang mga taong yan, the church, yan yung mga tao nagtatagling ng pananampalataya na binibili na ni Kristo. Magmahalan kayo!
Sabihin mo sa iyong katabi, magmahalan tayo. Amen. This gospel. Hoy, makinig, dito ang tingin. This gospel, John chapter 13, verses 31 to 35, ano ang nilalaman? This contains one of the most profound, ibig sabihin profound, malalim na katuruan. Malalim na katuruan ng Panginoon sa kanyang 3 taong ministeryo. At sinasabi ng Banal na Aklat, ito'y naganap, ito'y nangyari. Ang sinabi ng Panginoon, matapos na si Judas ay isausaw ng Panginoon ang tinapay at tanggapin ni Judas, pumasok sa kanya si Satanas. At umalis si Judas para ipagkanulo ang Panginoon. Pinagtaksilan ni Judas ang taong Diyos na nagkatawang tao na pinakain ng Diyos na ito, si Judas sa kanyang kamay, ngunit pinagtaksilan pa siya. Ang hirap kapag kay pinagtaksilan, ano? Lalo na kung yung asawa mo ay pinagtaksilan ka. Sino sa inyo nakakaranas na pinagtaksilan ng boyfriend? Sabi ng mundo, jowa. May jowa daw. Ang sakit kapag kay pinagtaksilan. Ha, di ba? Naranasan niyo ba kayo pinagtaksilan? Ang sakit na naranasan ng Panginoon. Isa sa 12, pinakakain niya, inaalala, pagkatapos ipag-ibibinta ka. Ibininta ang Panginoon sa 30 pirasong pilak, halaga ng isang alipin. Ang sakit po nun. Alam nyo, meron pong mag-asawa. Sino sa inyo ang mag-asawa? Wala palang mag-asawa rito, ano? Sino sa inyo ang mag-asawa? Taas ang kamay ng mag-asawa. Sabi ko yung mag-asawa, yung nandirito, mag-asawa. Yung kasama yung asawa. Pag sinabing asawa, kinasal kayo, hindi nagsasama. Pag kayo magkasama lang at hindi kayo kinasal, hindi kayo mag-asawa. Ang mag-asawa yung kinasal. Pag nagsasama, hindi asawa yun. Ha? Kinakasama lang yun. Ha? So, may mag-asawa, nabuntis yung asawa. Naranasan nyo na bang magbuntis? Naranasan nyo na? Di, ang sakit mga anak, di ba, no? Naranasan yung mga anak, ang sakit, di ba, no? After 9 months, ilalabas mo yung ano, no? Ngayon, para hindi raw mahirapan, no? Sinisisaryan. Ngayon, may naimbento. May naimbentong isang machine na ang lahat ng hirap at sakit ng panganganak ng isang babae ay mararanasan ng kanyang asawang lalaki. Kailangan lang mag-agree, sumang-ayon. Kaya sabi nung doktor, Mister, para hindi mo maranasan, para hindi mahirapan ang mister mo, meron kaming bagong invention, machine. Yung lahat ng hirap at sakit ng babae, kapag nanganganak, ikaw na ang makararanas. Antindi, no? Antindi. Kaya po, isiniset po yun, 50, 100, 1,000, sinet na po, pumayag yung lalaki, sinet, 50. Sabi, doktor, parang wala akong nararamdaman. Wala pa ako nararamdaman. Sinet, 100. Parang ako walang nararamdaman. Sinet, 1,000. Talaga, tinudo, 1,000. Ha? Wala pa rin ako maramdaman. Di na bali. Basta mahalaga, nakapanganak yung asawa ko. Nakapanganak po. Walang naramdamang sakit. Walang narinig na sigaw na, sakit! Di ba yung mga nanganganak na ano na ang ingay?
Minumura pa yung asawa? Naranasan mo yun? Hindi pa. Ha? Minumura pa, ano, sa sakit, nagdaramdaman. Wala po naramdaman ganun, wala po. Talagang very, very successful yung panganak. Hindi po cesarean, normal. Na walang hapdi, walang aray, walang sakit, walang daing. Lahat wala. So umuwi na po sila sa kanilang bahay. Pagbukas po ng garahe, nagulat sila. Patay yung driver nila. Nagtaka si mister, bakit namatay yung driver? Yung driver ang naranasan ang sakit sapagkat siya pala ang nakapagpabuntis. Sabi pinagtaksilan pinagtaksilan siya. O di ba ganun si Judas? Pinagtaksilan si Jesus. Ang sakit, mga kapatid. Di ba? Ang namatay, ay di ba madalas ganyan, lalo? Ha? Di ba? Madalas po ganyan ang nangyayari. Ha? Kala nung mister talagang gwapo nung anak niya. Yung pala kaya gwapo, galing sa kumpare niya. Mahirap po pag tayo pinagtaksilan. Ang sakit talaga. Diba? So ganun po ang nangyari kay Judas, mga kapatid. Pinagtaksilan ni Judas si Kristo. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi po nasaktan, hindi po dinamdam, sapagkat si Kristo ay nasa misyon na nais niyang tubusin ang lahat ng tao sa pagkakasala. Ang hina. Sa inyong palakpak ay may gumagaling na. So Jesus uses this moment to provide His disciple with essential teaching about glorification. Ano po ba ang glorification? Yung magbigay kalwalhatian ng tao sa Diyos. Nabigyan ba ang kalwalhatian ni Judas si Kristo? No. Kapag pinagtataksilan mo ang asawa mo, nabibigyan mo ba ng kalwalhatian ang asawa mo? No. Mga kapatid, kaya mahalaga po yung teaching of glorification. Sabi po ng banal na kasulatan, makinig po kayo, sapagkat sa inyong pakikinig, pag uwi nyo, may himalang daratang kayo sa bahay ninyo. And that is faith. Kung ikaw'y mananampalataya, sabi ng verse 31, makinig ka. Sabihin mo sa iyong katabi, makinig ka. Huwag kang tutulog-tulog dyan. Sabi ng Bible, hoy makinig, pagkaalis ni Judas, ay sinabi ni Jesus, ngayon luluwalhatiin na ang anak ng tao at sa pamagitan niya ay luluwalhatiin ang Diyos. Naluluwalhati ang Diyos Ama sa pamagitan ng pagluwalhati sa anak. Naluluwalhati natin ang ating misis o naluluwalhati ni misis ang kanyang mister kung you are faithful doing something good for your family. Hirap na hirap yung mga senior citizen po malakpak, ano? Pero wag kayo mahirapan yun, diba? Yung buntis hindi nahirapan. Amen. So yun po ang sinabi ng Panginoon. Ano ang sabi po ng banal na kasulatan? A teaching of glorification. The first thing that you need to take home tonight, ang lesson, the first lesson that you need to take home lesson, number 1, hawak sa baywang. Una pong lesson na inyong iuuwi ay the glorification through sacrifice. Maraming tao naglilingkod daw sa Diyos, pero pag may hirap na, ayaw na. Ang sarap na kayo'y nagpaligayang mag-asawa, pagdating ng panganak, ayaw mo na. Minsan, tumatanggi ka na. Sabi ng 1 Corinto chapter 7, oy babae, kayong mag-asawa, ang iyong katawan ay hindi mo na pag-aari. Ang katawan mo ay pag-aari ng iyong mister, hindi ng iyong kumpare. Minsan pinagkakait ni misis
Sa mister niya, yung kanyang katawan, pero hindi naman pinagkait sa kanyang kumpari, sa driver, sa security guard, o doon sa kapitbahay. Be faithful, sabi ng Bible. Maging tapat tayo sa Diyos. Huwag tayong patangay sa tukso. Huwag tayong patangay sa udyok ng dyablo. Sapagkat tayo dapat matangay sa aral ng Panginoon para maluwalhati, mag-glorify ang Panginoong Jesus. Glorification is consistently linked to Jesus' death, and that Jesus' death, it means the Paschal mystery. Ano po ba yung Paschal mystery? Kung paano si Kristo'y nagpakahirap, nagpakasakit, namatay, inilibing, at pagkatapos sa 3 araw, siya'y muling nabuhay. At ang muling pagkabuhay, lahat ng sumampalataya ay binigyan ng panibagong buhay. Yung pagpapakahirap ni Kristo na tayo dapat ang naghihirap, na tayo ang nagkasala, si Kristo ang umangkin ng ating mga kasalanan. Sino dapat ang maghihirap? Tayo mga taong mga makasalanan, sapagkat sinabi ng Biblia, Romans chapter 3 verse 23, lahat ay nagkasala. Walang sino man sa atin na magsasabing siya'y walang kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ng bawat sa atin ay ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya't magpasalamat ka. Huwag kang mamuhi sa krus ni Kristo. Huwag mong kamuhian yung kahoy na krus ni Kristo, sapagkat dahil dyan, tayong lahat ay iniligtas ng Panginoong Jesus. At nang si Kristo'y mamatay, lahat ng ating makasalanang buhay ang siyang namatay sa krus. At nang si Kristo'y muling mabuhay, ang ating lumang buhay ay pinalitan ng buhay ni Kristo para sa atin. At yan ang katotohanan. Bilisan ko sapagkat baka lumagpas ako sa oras. Second take-home lesson, pangalawa na take-home lesson po ninyo. Pangalawa pong aral na dapat niyong iuwi sa inyong bahay. Sabi po ng Bible, is Jesus impending departure. Impending departure, ibig sabihin, bakit sometimes nadidelay? Sabi ng tagal-tagal na ilang libong taon na si Kristo, sabi natin, babalik si Kristo. Bakit hanggang ngayon mamamatay ka na lang? Hindi mo pa naranasan ang pagbabalik niya. Sapagkat yan ang sinabi ng Biblia. Ano ang sabi po ng banal na kasulatan? Makinig kayo. Hoy, makinig kayo. Sabi ng verse 33, mga anak, kunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako. Ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon, ang sinasabi ko noon sa mga Hudyo, mga kababayan, mga kamag-anak ni Jesus, hindi kayo makapupunta sa pupuntahan ko. Hindi tayo makapupunta sa pupuntahan ni Kristo unless you believe on Him, unless you accepted Him in your life. Maliban na kayo'y sumampalataya, tumanggap kay Kristo, maalalaman nyo ang katotohanan, katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Anong sagot? Amen! Amen. Sabi ng John 14, verse 1 and following. Oy, makinig, mamaya na po tayo matulog. Malayo pa rin yung uuwian ko. Sabi ng Bible, huwag kayong mabalisa. John 14 verse 1 and following. Huwag kayong mabalisa. Alam ko pong maraming dumalo ngayon na nababalisa dahil baon sa utang. Maraming taong natatakot kapag dumarating na ang end of the month dahil maraming bills na babayaran. Pero yung pagbabalik ni Kristo, the end of the world,
hindi minsan tayo kinakabahan. Mas kinakabahan ka pagdating ng katapusan ng buwan. Kasi sisingilin ka sa tubig, sisingilin ka sa kuryente, sisingilin ka ng Bombay, sisingilin ka ng internet, sisingilin ka ng tuition fee ng anak mo, may hulugan ka pang bahay, ang dami, parang gusto mo ng isanla ang kaluluwa mo. Kaya, nababalisa ka. Kapag ang tao'y nababalisa, papunta yan sa tinatawag na takot. Ano pa mayroon yon? Yung usol sakit? Depression. Na-depress ka na sapagkat di mo na alam, problematic, asthmatic dahil walang atik, walang pera. Kaya nadidepress ka na. Gusto mo na magpakamatay tulad ni Judas, nagpakamatay siya dahil na-convict siya sa kanyang ginawang mali. Hindi tamang magpakamatay sapagkat hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako, tanging handog lamang. Di ko pagpatay na yung nanay nyo, saka kayo iyak-iyak. Ha? Sabi nyo, hindi mo mahal yung pagpatay na yung nanay nyo. Saka kayo nagpipilit bumili ng bulaklak, ng ataol. Ang mahal ng ataol ngayon. Ha? Na mahirap mamatay. Mahal din yung lagyanan ng urn, yung tinatawag na parang paso. Mahal. Gagastos ka pa kapag may makikiramay. Mahal ang kape. Sabi ni Father kanina, kape Ha? Hiram sa Diyos ang ating buhay. Walang karapatang kitilin ng sino man ang buhay ng tao. At hindi natin dapat ilagay sa ating mga kamay ang batas. Kailangan ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha, purihin si Yahweh. At sasabihin mo sa Panginoon, katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kabantay sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Pagbalik ko na lang po sa tapusin yung kanta ko, ha? Kasi wala na pong oras. Naiiyak na tuloy talaga ako. Kala nyo nagdadrama ako. Pero totoo, naiiyak na ako. Kasi natutuwa po ako na ngayon ko lang kayo nakita. At dahil ngayon ko lang kayo nakita, daman-dama ko ang pag-ibig ng Panginoon. Dahil sa mga itsura natin, sa mga itsura nating kamukha ng anghel. Nakarabagang sinasabi mo sa Panginoon ang isang kataga. Ang sabi mo sa Kanya,
Mahal kita, basta't mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Maliban nang ikaw ay ibigin ko. Hindi mahabol ang tugtog. Ako'y isang baliw na umiibig sa'yo. Gandahan mo naman yung tugtog. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Taas ang kamay. Mahal kita. Sabay tayo. Basta't mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Mahal kita, basta't mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Yan ang sabi ni Jesus sa atin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yan ang sinasabi ni Jesus sa bawat sa atin. Ginawa niya ang pag-ibig niya sa krus ng Kalbaryo dahil mahal kita. Basta't mahal kita. Amen. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Ayun ang sabi ni Jesus, makasalanan man tayo, nagnakaw man tayo, pumatay man tayo ng maraming tao, nag-EJK man tayo, nagnakaw man tayo ng libo-libo at milyon-milyon para sa mamahihirap. Ano ang sabi ni Jesus? Mahal kita. Sabay-sabay. Taas ang kamay. Mahal kita, basta't mahal kita. Inisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Ngayon, sayaw kayo. Lahat sasayaw. Anong kagalakan ang aking nakarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa gabay ng lingkod niya tinagpala. Taas ang kamay. Finally, ako ngayon may bagong buhay. Finally, yes!
Tahak. Nasa kamay. Finally. 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 Yes! And finally. Yes! And finally. Yes! Sabihin nyo, laksan nyo pa. Lahat ng sumigaw, magaling na. Magaling na. Magaling na. Amen. And finally, what is the first take-home lesson? Ano yung unang take-home lesson natin? Glorification through sacrifice. Kapag may sakripisyo sa paglilingkod, may biyaya. Huwag mong takasan. Huwag mong sabihin, bakit ako na naman? Bakit ako na naman? Lahat ako na lang, ako na lang, ako na lang, ako na lang. So pag ikaw na lang na ikaw yung pinagpapala ng Diyos. That is glorification through sacrifice. Amen. Kahit inahapi ka na ng mister mo, kapag tayo nag-overtime dito, overtime doon, biglang nagbukas yung may kasamang iba. Sabihin mo, praise the Lord, kay bait ng mister ko. Diba? That is your take-home number 1 lesson, glorification through sacrifice. Hindi pwedeng ihiwalay ang sakripisyo sa ating buhay araw-araw. Pangalawa is Jesus' impending departure. Nadidelay sometimes ang pagbabalik ni Kristo because God gave us one more chance. Dang, 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 dang. Dang, 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 dang. Binibigyan ng Diyos ang lahat ng chance para magsisi. Kasi kung babalik na si Lord at yung mister mo hindi pa nagsisisi, sa kawawa naman siya, ikaw ligtas, siya hindi. Kaya binibigyan ng Panginoon ng chance ang lahat ng tao para magbalik loob sa Diyos, magsisi at tanggapin si Kristo at magkamit ng buhay na walang hanggan. And finally, number 3, sabi ng Bible, the new covenant o the new commandments. Isang bagong utos ang iniiwan ko sa inyo. Huwag niyong kaliligtaan. Yan ang susi at yan ang tatak ng tunay na mga anak ng Diyos. Ang tawag po dyan ay the blueprint of Christian community. Pag sinabing blueprint, yun yung matagal ng plinano ng Diyos, naka-blueprint na. Parang project ng gobyerno na mulat sa pool, mahal kita. Simulat sa pool, nandun na, may blueprint na. Dahil nakaplano ng lahat yan. Ang isang bansa, isang city, isang lugar, nakaplano ng lahat. Ang tawag doon ay blueprint. So naka-blueprint na ito yung isang bagong utos na iniiwan ng Panginoon. Pag wala ka nito, hindi ka anak ng Diyos. Pero kung ikaw ay mayroon nito, tatakyan. Sabi ron, mag-ibigan kayo. Magmahalan kayo. Sa 613 commandments, it summarized into 2 commandments. Unang utos na sinamarize ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at buong pag-iisip. That you must love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. You shall love the Lord with all your heart. Ayan.
Hanggang umpisa lang po kasi ang binigay niyong oras sa akin hanggang ganun lang. Kaya puro umpisa lang po sa area ko po sa Batangas, ang healing message 2 hours kapag anniversary para hindi ako nagmamadali. Kaya po yun, sa ulit-ulit na ako iimbitahan niyo, bigyan niyo ako ng 3 hours. Amen. So yun po ang first commandment, that you shall love your God, ibigin mo ang Diyos na buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Pangalawa, sabi ng Panginoon, and you shall love your neighbor as yourself. Ibigin mo rin ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sino yung neighbor? Sino yung kapwang yun? Those are the people who rejected Christ in their lives. Hindi tinanggap si Kristo. Sila'y kapwa natin, sila'y kapitbahay natin. Hindi sila natin kapatid. Sabagat tayo magkakapatid bilang Kristiyano, lahat tayo tumanggap kay Kristo. Kaya ikaw ay my sister, you are my sister, and all brothers here are my brothers. Ay sino yung sabi ng Panginoon, you shall love your neighbor. Those people, those churches who rejected Christ, mahalin natin sila. Dahil pagdating ng huling panahon, makakaisa natin sila. Sabi ng Philippians chapter 2. Pagdating ng huling panahon, pag-iisahin ang lahat ng tao kay Kristo. Gusto nyo marinig Philippians chapter 2? Ang sabi po ron ay, every knee shall bow. Lahat daw ng tuhod ay luluhod. Every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Pagdating ng huling panahon, at the end of the time, not at the end of the day, but at the end of the time, lahat ng tao'y pag-iisahin sa ating Panginoong Hesukristo. At lahat ay sasamba sa Kanya, lahat ng tuhod ay luluhod sa Kanya, lahat ng labi magsasabing, si Kristo'y Panginoon at Diyos nating lahat. At tulad ng sabi ko kanina, dahil sa pagtanggap ko na si Kristo'y Panginoon ko at Diyos, ang lahat ng sakit ko'y Kanyang pinagaling. Taas ang inyong mga kamay. You know, there is healing in worship and there is healing in the power of love. Declare the power of love because God is love. Taas ang mga kamay. Yes. Glory. Glory to God. Hallelujah. Taas ng mataas ng mataas. Lord, I've come Lord. Yes, the power of love.
Just close your eyes. Raise up your hands and feel Him. Damhin mo siya. Tulad sinabi kanina, makakaranas lang naman ang presensya ng Diyos ay yung may pananampalataya. Ang nakakaranas lang naman ang kagalingan sa tulad ng ganitong gawain ay yung may pananampalataya sa Diyos. Silang naniniwala na si Kristo'y kasama natin sa gabing ito, na pinaniniwalaan natin na sinabi sa Mateo 18:20, na kapag mayroon dalawa o sa dalawang tao nagkatipon sa kanyang pangalan, nanduroon siya. Nanduroon ang Panginoon. Dahil gusto niyang pagalingin at palayain ang lahat ng may sakit. Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Pangako ng Panginoon, I will never leave you, nor forsaken you. Hindi ko kayo iiwan. Hindi ko kayo pababayaan. Katulad ng sinabi niya, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sapagkat sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. At kung magkagayon, paruroon ako sa kinaroroonan ng aking Ama. At ipaghahanda ko kayo roon ang inyong matitirhan. Kapag naipaghanda ko na kayo, babalik ako para kayo ay aking sunduin. Those who believe, sila mga sumasampalataya ay nakatitiyak na sila'y kasama sa susunduin ng Diyos at the end of this world. Na sa kanyang pagbabalik ay nakatitiyak ang kasama kanya. Na sa mga oras at panahong ito, kung may karamdaman ka man suliranin, siya ang solusyon ng lahat ng iyong problema. Siya ang Diyos na nagpapagaling. Ideklara nyo, Jesus said, I am the God that healeth thee. Angkinin nyo ang pagdaloy ng kapangyarihan niya. Angkinin nyo that there is healing happening this moment. This moment, God is moving. Yes. Glory. Rabasande. Thank you, Jesus. I am the God. Yes. Yes, yes, yes. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. There is healing happening to you. Jesus the healer. Yes, yes. Amen. Jesus is the Lord who heals. God. Let's hum the song softly, please. Lay your hands upon your head. Patong nyo ang inyong kamay sa inyong ulo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang nagwika that you are the God that healeth thee in Exodus chapter 15 verse 26. At naniniwala kami, Panginoon, na sa mga oras na ito, you are Spirit God, moving in the life of your people, moving in the life of your believers. And you know what kind of sickness they are happening in their lives, Lord God. And the power that you gave unto us, O God, to those who believe in you, I use it, Lord. The authority, the power, that in the name of Jesus Christ of Nazareth, I rebuke whatever kind of sickness
sickness. Sinasaway ko lahat ng uri ng sakit at karamdaman. At inaagin ko ang kagalingan na dumadaloy ngayon. Raise up your hands. Taas yun ang inyong mga kamay. I am the God that healeth thee. Lahat po na nakaranas ng kagalingan, punta po rito sa unahan. Yung may nakaranas lang ng kagalingan. Those who received healing, come forward. Yung may sakit kanina na ngayon pinagaling, raise up your hands. Taas po ang inyong kamay. Tuloy-tuloy ang awit lang ha. Taas ang kamay. Dito po ang harap. Come on, come on. Come on. Father in heaven, I pray for healing. I pray for deliverance. Yes, in the name of in the name of Jesus. Yes, I am. In the name of Jesus. Holy Spirit, I need you, Lord. Receive it. Hallelujah.
taas ang mga kamay. Hallelujah. Hindi po nangangahulugan ko, hindi kayo nabual, ay hindi kayo gumaling. Amen. Sabi po ng Mark chapter 16, from verse 15 to the following verses. Silang lahat na sumampalataya at nabautismuhan ay maliligtas. Amen. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Hallelujah. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, sila ay makapagpapalayas ng mga demonyo. Magsasalita sila ng ibang wika. Dumampot man na niya sila ng ahas, simbolo ni Satanas, uminom ng lason, kasalanan, hindi sila maaano. At ang sino man anyang mapatungan ng kanilang mga kamay, ang mga may sakit ay pinagaling na. Mapatungan ng kanilang mga kamay. Kung hindi kayo napatungan, patungan nyo ang inyong kamay. Sabihin nyo, Lord, I claim healing, deliverance, power, blessing, in Jesus' name. Anong sagot? Mga choir, ating i-pray sila for the anointing. The anointing, para lalong maganda pa yung tinig nyo, lalo pa kayo magagamit ng Diyos. Hanay kayo dyan para at least yan. Yung mga ibang workers sa likuran nila, para kung ma-slain man, ma-rest in the spirit, o kaya yung mga lalaki muna doon sa likod ng mga babae. Ilan ba yung babae sa inyo? Ilan po ba yung babae? 4 lang. Ha? 4. O yung 4 na lalaki muna dito, tapos yung iba dito, para yung iba sa O yung workers kaya, wala bang workers dyan na iba pa? Okay. Raise up your hands and believe that there is anointing. The anointing is the miracle working power in the life of the servant of the Lord. At yun ang dapat kumikilo sa atin. All of you are anointed, but kailangang higit pa ang ibigay ng Diyos sa inyo. Kaya po, I pray for the anointing. Lord Jesus, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I pray, Lord, for the anointing of the Holy Spirit. Workers, please, yung mga nasa likuran, ha? Ay inaangkin ko po, Panginoon, ang pagdaloy ng kapangyarihan. It is by your faith and by acceptance, the anointing of the Holy Spirit. In the name of Jesus, receive the Holy Spirit, the anointing. Take it now! Take it now! Now! Take it now! Take it now! In Jesus' name, receive! Take it in the name of Jesus. Take the anointing. Take the anointing in the name of Jesus. Touch in the name of Jesus Christ of Nazareth. Receive the anointing. Touch in Jesus' name. Yes, touch in the name of Jesus. Touch in the name of Jesus. The anointing of the Spirit. Touch. Touch. Sharabayira lahanda, hallelujah. 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 Touch. Hurabasanda. Yes, in the name of Jesus, receive the anointing of your voice and Holy Spirit in Jesus' name. Yes. 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 Okay, purihin po natin ang Diyos, yung malakas na palakpak sa Panginoon. Okay, taas po ang lahat ng inyong daladalahan, panyo, asin, langis, Biblia, wallet, bag, passport, papeles. The anointing is the Holy Spirit Himself moving in the life of those who truly believe on Him. Okay, taas po ang lahat ng yan, mga panyo, asin, langis, Biblia, wallet, bag, passport, papeles, at maniwala kayo. Pag uwi nyo sa bahay, may daratan kayo. Pag uwi nyo sa bahay, may daratan kayo. Okay. Taas po yan. Pagkatapos po nito, ibababa nyo yan. Tapos ihahagis ko ang bonus.
Pag naghagis ako ng bonus, sasabihin niyo, Panginoon, ikaw ang tunay na kayamanan ko. Okay, Lord, paspasan niyo po ang mga bagay na ito, panyo, asin, langis, wallet, bag, passport, papeles, ang nagnanais mag-abroad, bigyan po sila ng mga visa sa bawat bansang nais nila. Paghimalaan mo po sila, Panginoon. Gamitin mo rin po ang mga panyo ito, ang mga tubig at langis, Lord God, sa lahat ng aming masjidla na binabasbasan mo ngayon, punuin ang pagpapala mo, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. At Diyos, inaangkin po namin pag-uwi ng bahay, may himala kaming daratnan. Sa ngalan ni Jesus, baba ang lahat ng yan. Baba ang lahat ng yan. Baba ang lahat ng yan. Ibaba niyo po yung inyong mga bag. Walang magnanakaw niyan sa inyong sa inyong upuan. Taas ang kamay. At ihahagis ko ang bonus nyo. Ha? Ano ang sasabihin nyo? Hindi ang sasabihin mo, Jesus, ikaw ang tunay na kayamanan ko. Di pa, paghagis ko sa kanyo sasabihin. Yan, kasi yan ang kayamanang hindi nauubos. Ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala ay si Jesus. Sabi ng Biblia, kung saan nanduroon ang inyong kayamanan, nanduroon ang inyong puso. Kaya kung ang kayamanan natin ay si Jesus, ang puso natin hawak ni Jesus. Amen. Dati hindi hawak ni Jesus ang puso natin, hawak ng demonyo. Kaya nagagawa nating mga lunya, gumawa ng masama. Pero pag hawak ni Jesus ang puso natin, wala ka nang hahanap-hanapin pa. Ready na kayo? Tatlo. At isisigaw niyo yung, Jesus, ikaw ang tunay na kayamanan ko. Okay. May the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father. Father pa lang po. Huwag kayong magmadali. Dahil pag uwi nyo, hindi agad kayo makakatulog. Hindi agad kayo makakatulog kasi ikukonvict pa kayo ng Holy Spirit. Pagkukwentuhan nyo pa kung anong naranasan nyo ngayong gabing ito. Yan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy pa lang po, Holy Spirit, Amen and Amen. Unang biyaya't bonus nyo, ito na! Pangalawa, ito na! Ang lakas, ang lakas, ang lakas, ang lakas. Grabe, ang lakas. Grabe, ang lakas. Naalala ko nga pala, kahapon, andun ako sa Marikina kahapon. Nung po ako mag-uumpisa ng mag-preach, may nakita po akong dumaan na itim. May sungay. Kinabahan po ako. Kahit nasa tayo na lang pala, kinabahan po ako. Tapos yung kilabot ko parang tumayo yung aking mga balahibo. Simbahan po yun na medyo may edad ng simbahan. Sabi ko sa mga tao, bago po ako mag-preach, ituon niyo po ang inyong kamay dito. Tapos nirebuke namin yung demonyo. Pagkatapos po noon, pinakanta ko sila ng awitin. Habang umaawit po, pumunta po ako doon sa kinakitaan ko. Tiningnan ko po. Nung makita ko po, wala na doon. Bakit? There is power in the name of Jesus. Kung kayo may ginagambala ng anumang masamang espiritu, there is power in the name of Jesus. Nasa atin ang kapangyarihan, sabi ng Panginoon. You can cast it out in the name of Jesus Christ. Amen. Okay. Ang ilan na yung bonus? Pangatlo na, ano? Pangatlo na ito. Nakadalawa na eh. Okay. Natandaan nyo pa? Oh, ito na ang final! God bless! Awit na!